Ano nga ba ang kahulugan ng apat na kabayo sa Revelation chapter 6? Unahin nating tingnan ang huling tatlong kabayo, sapagkat madaling malaman kung ano ang tinutukoy ng mga ito. Kaya laktawan muna natin ang unang kabayo. Ngayon, ano ang kahulugan ng pangalawang kabayo? Ang pangalawang kabayo ay kulay pula. Ang kulay pula ay sumasagisag sa pagdanat ng dugo. Kaya, ang pulang kabayo ay sumasagisag sa digmaan. Ang digmaan ay kinapapaloban ng pagtanak ng dugo. Sinabi sa verse na sila ay pinagkalooban na alisin ng kapayapaan at upang magpataya ng isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Ito ay malinaw na nagpapahiwatig ng digmaan. Ang ikatlong kabayo, ang itim na kabayo naman, ay sumasagisag sa tagutom. Sinabi sa verse na ang nakasakay sa itim na kabayo ay may timbangan sa kanyang kamay. Ang timbangan ay ginagamit upang timbangin ang mga mahalagang bagay. Ngunit dito, ito ay ginamit upang timbangin ang pagkain. Ito ay nagpapakita ng kakulangan ng pagkain. Sinabi rin dito na huwag sirain ang langis at alak. Ang langis at alak ay para sa pantaong kasiyahan. Tuwing tagutom, ang langis at alak ay nagiging kapos at nagiging mahal ang halaga. Ang pang-apat at maputla na kabayo kasama ang nakasakay rito ay malinaw na tumutukoy sa kamatayan. At sinabi sa verse na ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sinabi din na sila ay binigyan ng kapamahalaan na pumatay sa pamamagitan ng tabak, sa pamamagitan ng gutom, sa pamamagitan ng salot, at sa pamamagitan ng mga mababangis na hayop sa lupa. Ang kamatayan na tinutukoy dito ay hindi lang basta-basta kamatayan. Ito ay kamatayan na dulot ng digmaan, tagutom at salot. Ngayon naman ay dumako tayo sa unang kabayo, sa puting kabayo. Sinasabi ng ilan na ang nakasakay sa unang kabayo ay si Antikristo. At ang ilan naman ay nagsasabi na ang nakasakay sa puting kabayo ay si Kristo. Subalit, mali na sabihin na ang nakasakay sa puting kabayo ay si Antikristo, sapagkat ang puti sa Biblia ay sumasagisag sa kalinisan, pagiging dalisay, katuwiran, at pagiging katanggap-tanggap. Hindi rin tama na sabihin na si Kristo ang nakasakay sa puting kabayo. Kailangan nating makita na ang Book of Revelation na isinulat bago matapos ang 1st century ay propesiya ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Kung sasabihin mo na ang nakasakay sa puting kabayo ay si Antikristo o si Kristo, ito ay mangangahulugan na ang apat na kabayo ay mangyayari pa lang sa hinaharap. Kung ganon, walang propesiya ang sasaklaw sa nakaraang 2,000 taon. Ito ay mangangahulugan na ang propesiya sa Book of Revelation ay hindi kompleto dahil wala itong maipakita na kasaysayan sa nakaraang 2,000 taon. Kaya bilang isang prinsipyo, dapat walang ganong kalaking agwat sa mga propesiya sa aklat na ito. At base sa prinsipyo na ito, ang apat na kabayo ay tumutukoy sa kasaysayan ng daigdig mula sa pag-akyat sa langit ni Kristo hanggang sa katapusan ng panahong ito. At isa pang prinsipyo na dapat nating bigyan ng pansin, ang mga nakasakay sa mga kabayong ito ay hindi mga tao. Ang mga nakasakay sa kabayo ay personified things. Ang nakasakay sa pangalawang kabayo ay digmaan, ang nakasakay sa ikatlong kabayo ay tagutom, at ang nakasakay sa ikaapat ay kamatayan. Hindi sila mga tao. Sila ay mga personified things. Kaya kung susundin natin ang prinsipyo na ito, ang nakasakay sa puting kabayo ay isa ding personified thing. Kaya hindi maaaring maging si Antikristo o si Kristo ang nakasakay sa puting kabayo. Based on this principle, the rider of the white horse must also be a personification. Kung babalik tanaw ka sa kasaysayan ng daigdig, ang nakasakay sa pulang kabayo ay digmaan. Ang nakasakay
sa itim na kabayo ay tagutom. Ang nakasakay sa maputlang kabayo ay kamatayan. Ang nakasakay naman sa puting kabayo ay ang Ebanghelyo. Ito ang kasaysayan mula sa pag-akyat ni Kristo sa langit hanggang sa katapusan ng panahong ito. At ito din ang dibinong pananaw ng kasaysayan ng nakaraang 2,000 taon. Ito ang kasaysayan ng 4 na kabayo. Nakasaad sa kasaysayan ang digmaan, tagutom, at kamatayan. Pero sa pananaw ng Diyos, ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa digmaan, tagutom, at kamatayan. Sa pananaw ng Diyos, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ang pinaka-importante. Ang pantaong kasaysayan ay ang kasaysayan ng Ebanghelyo. Ang mga negatibong bagay na ito tulad ng digmaan, tagutom, at kamatayan ay quote-unquote tumutulong sa pagpapabilis ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Isang halimbawa, tulad ng isang runner sa isang karera, mas mabilis ang isang runner kung may kasama siyang mga katunggali sa kanyang pagtakbo, kumpara sa pagtakbo na siya ay mag-isa lamang. Ang mga katunggali sa isang karera ang magsasanhi sa isang runner na tumakbo ng mas mabilis. So in like manner, ang digmaan, tagutom, at kamatayan ay nagsasanhi na mapabilis ang paglaganap ng Ebanghelyo. Ang digmaan, tagutom, at kamatayan ay lubang hindi ka nais-nais. Walang sino man ang nais na makaranas ng mga negatibong bagay na ito. Pero ang mga ito ay dumadating at nangyayari. At napapabilis ng mga negatibong bagay na ito ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. During the early days in China, napakahirap mabuksan ang pinto ng Ebanghelyo. Alam mo ba kung ano ang nagpabukas ng pinto? Ito ay ang digmaan. Ang pinto ng Ebanghelyo ay nabuksan hindi lang dahil sa civil war, kundi pati na rin dahil sa international war na sinimulan ng pananakop ng mga Japanese. Pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng China at Japan, libo-libong mga Chinese ang tumanggap kay Kristo. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng civil war noong 1940s, maraming mga Chinese ang nag-migrate sa Taiwan mula sa mainland China. At libo-libo din ang tumanggap sa Panginoon. Kung sila ay nanatili sa mainland China, marahil ay hindi nila tatanggapin ang Ebanghelyo. Ngunit pagkatapos na mapilitang mag-migrate sa Taiwan, libo-libong mga tao ang naging bukas upang tanggapin ang Ebanghelyo noong mga taon ng 1949 at 1950. Noong mga taon na yon, maraming mga Kristiyano ang nagpahayag ng Ebanghelyo sa mga plaza tuwing linggo ng hapon. Tuwing linggo, humigit kumulang 3,000 ang mga nakikinig sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Marami ang mga tumanggap sa Panginoon. At marami sa mga taong tumanggap sa Ebanghelyo noong mga taon na yon ay naging kagamit-gamit para sa gawain ng Panginoon. Ang digmaan ang naging sanhi na tanggapin nila ang Ebanghelyo. Hindi lang sa China, ito ay nangyari din sa Syria. Noong kasagsagan ng pag-atake ng ISIS sa Syria sa taong 2016 at 17, maraming mga Syrians ang namatay. Napakaraming mga lugar sa Syria ang apektado at nawasak dahil sa ISIS. Maraming mga Syrians ang ninais lisanin ang kanilang bansa dahil sa kaguluhan na nagaganap. Sila ay pumunta sa mga bansa ng Europa at marami sa kanila ay nag-migrate sa Germany. At sa Germany, libo-libong mga Syrians ang tumanggap sa Panginoon. Libo-libong mga Muslims ang nag-convert at sumampalataya kay Kristo. Nung nasa Syria pa sila nakatira, halos walang pagkakataon na mapahayagan sila ng Ebanghelyo. Walang pagkakataon na marinig nila ang Ebanghelyo. Dahil nga alam natin na bawal ang magpahayag ng Ebanghelyo sa mga Muslim countries tulad ng Syria. Subalit, ang paraan ng Panginoon ay ilipat sila sa ibang bansa upang doon ay tanggapin nila ang Ebanghelyo. Sila ay nilipat mula sa Syria tungo sa Germany at sa iba't ibang parts ng Europe upang tanggapin nila ang Ebanghelyo.
Kung wala ang digmaan at kaguluhan sa bansa nila, malamang ay hindi sila aalis at hindi din nila maririnig ang Ebanghelyo. Kaya sa makatuwid, ang digmaan ay isang malaking quote-unquote tulong sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang panahong ito ay ang panahon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Hindi tayo kaisa ng nakasakay sa unang 3 kabayo. Tayo ay kaisa ng nakasakay sa unang kabayo. Tayo ay kaisa ng Ebanghelyo. Meron tayong pana, subalit wala tayong palasok. Dahil tayo ay nagpapahayag ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Isang Ebanghelyo na matagumpay sa mapayapang paraan. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay patuloy na tumatakbo sa buong sansinukoy. Kapatid, basahin mo ulit ang Book of Revelation, chapter 6, sa ilalim ng liwanag na ito. At makikita mo na ang 4 na kabayo kasama ng mga nakasakay sa mga ito ay nagpapahayag sa atin ng kasaysayan ng daigdig sa nakaraang 2,000 taon. Kailangan nating ipahayag ang Ebanghelyo sapagkat ito ang tatapos sa panahon kung nasaan tayo ngayon. Ito ay nakasaad sa Mateo 24:14. At ipapangaral ang Ebanghelyong ito ng karian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayon, ay darating ang wakas. Sa English, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole inhabited earth for a testimony to all the nations. And then, the end will come. Dapat maipahayag ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, sa bawat kontinente, sa bawat mga bansa tulad ng Iraq, Syria at North Korea. Kailangan magkaroon ng patutuon ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. At kapag naipahayag na ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang katapusan ay darating na.